I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy po nating binabantayan ang tropical depression na pumasok nitong weekend. Alamin natin kung lalakas pa ang bagyong Emong. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, may posibilidad pang lumakas ang bagyong Emong dahil nasa karagatan nito ngayon at sa datos ng Pag-asa, napanatili nito ang lakas na hangin aabot ng 55 kilometers per hour near the center at huli itong namataan sa layong 250 kilometers dyan sa may silangan ng Virac at Anduanes. At kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 9 kilometers per hour. Base sa storm track ng Pag-asa, mababa pa rin po ang tsansa nito na tumama sa lupa o maglandfall, pero dahil may kabagalan ang nagalaw nito, posibleng manatili ito sa loob ng PAR hanggang Huwebes o Biyernes ang sentro ng bagyong si Emong, Mel. Mang Tani, ito bang pag-ulan na ito, ibig sabihin dahil yan dyan sa bagyong Emong, Mang Tani? Mel, sa ngayon, walang direktang epekto sa bansa ang bagyong Emong. Yung ginagawa nito ngayon ay yung indirect effect, pinaiigting nito yung hanging habagat na siya naman nagdadala ng pagulan sa maraming lugar dito sa ating bansa. At sa datos nga ng Weather Central, apektado ng mga pagulan ang western section ng Luzon, maging ang Bicol Region at ang rehiyon ng Mimaropa. Magiging maulang muli sa Metro Manila bukas, kaya po huwag kalimutan ang iyong mga payong at panangga sa ulan. Asahan din ang pagulan sa eastern at western Visayas at magiging mas maulap po dyan sa kanlurang bahagi gaya ng Iloilo at Bacolod. Habang sa Mindanao, magiging mas maaliwalas ang panahon, maliban na lamang sa Davao at Caraga Region na kung saan posibleng makaranas pa rin ng mahina hanggang sa katamtamang lakas ng ulan. Paalalang muli po, lalo na sa mga binaba sa Maguindanao, North Cotabato at Davao del Norte, dapat maging I am ready sa posibleng flash flood at landslide. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.